matamis ang tagumpay na pinaghirapan. Kailangan, pag may tumutulong sa'yo, tulungan mo rin yung sarili mo. Hindi pwedeng yung tumutulong lang sa'yo ang gustong mabago ka. Kailangan, ikaw mismo, gusto mo rin baguhin yung buhay mo. Desididong matupad ang mga pangarap. Kasi usually sa kabataan, pagsasabay yung boyfriend tsaka pag-aaral eh. Pero sa akin, hindi ko ginawa yun kasi natatakot akong hindi ako matapos mag-aaral. Kasi talagang ang ultimate goal ko, makagraduate. Yun lang yung way para matulungan ko yung magulang ko tsaka kapatid ko. Alamin at ma-inspire sa kwento ng buhay ni Engineer Emily Ronquillo. Ito po si Paring Ray Langit. Ang mga sakripisyo ni Engineer Emily bago niya narating ang kinaroroonan, ating alamin. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Isang matagumpay na negosyante si Engineer Emily Ronquillo. Bukod sa kanyang sariling construction firm, marami na rin siyang naitayong negosyo sa pamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Engineer Emily upang isa-isa niyang maabot ang kanyang mga pangarap. Pwede po ba malaman yung mga bunga po ng inyong paghihirap at pagkatsaga na nagawa? So after nung yung construction company, yung Rysel, ang pinakaunang business na inopen ko ay yung salon. Nung may nakita ko magandang place, inopen naman namin yung Stairway Cafe and Salon. So pinag-merge ko sila. Ito yung nasa may poblasyon. Naging maganda naman yung respond ng mga tao. Maraming nagustuhan yung cafe. Marami naman kami naging regular customer. So until now, okay naman yung cafe namin. Although syempre, hindi nawawala na may problema. Pero part of business yun. And then nag-open din ako ng House of OOTD. It's a boutique laundry shop and water station. Para kasi yung mga necessity, parang para sa akin, group of companies. And then meron kaming advertising. Nagmula sa napakahirap na pamilya si Engineer Emily, walang regular na trabaho ang kanyang ama, grade 4 lamang ang tinapos at nagtitinda lamang ng suman ang kanyang ina. Nung bata pa ako, ang isang hindi ko makakalimutan yung bigla kami pinaalis ng bahay. Tapos nanay ko ay hindi alam kung saan kami titira, lilipat. Mabuti na lang meron siyang amo. So, pinautang siya ng pera. Tapos, merong isang may-ari ng palayan, yung Garland ngayon, na parang pinagbayad siya ng rides. Nung nagbayad siya, pinayagan kami magtayo ng kubo at doon kami tumira. Hindi ko rin makakalimutan na bagyo ay wala kaming bubong. Nilipad yung bubong namin kasi sa lakas ng hangin. Sa school naman, maraming challenges pero na-overcome naman. Pamamagitan ng tulong ng isang foundation, yung Monsopona Foundation. Nag-take po ako ng scholarship exam sa kanila at among that 5 na pinili nila na pag-aralin sa Cavite ay napasama po ako. Ginamit ko yung pagkakataon na yon na ibinigay nila na scholarship para makapag-aral at makapagtapos. Although hindi naging ganong kadali kasi ang Monsopona naman is yung tuition lang yung sagot nila. Yung president ng Monsopona, dahil kilala yung nanay ko, dahil suki siya sa suman, ginawa niya akong tutor nung anak niya. So, para makabili ako ng gamit ng engineering kasi hindi namin kaya. Tumira ako doon for a few months. Tapos ang nanay ko pupunta para magdala ng baon. Natapos ko yung pag-aaral ko sa pamamagitan ng pagsisikap din ng nanay ko maliban sa tulong ng Monsopona, yung tiyaga niya na matutulog siya ng alas 12 ng gabi at gigising siya ng alas 4 para magtinda. Lahat ng pwedeng trabahong ginawa niya para mapag-aral kami ng mga kapatid ko. Dahil doon, natapos ako ng Bachelor of Science in Civil Engineering ng 1990. Agad na nakapagtrabaho si Engineer Emily matapos na makapasa sa board exam. Pero hindi siya tumigil sa kanyang pangarap. Nag-master's degree ito sa UP at hindi kalaunan nagtayo na ng sarili niyang kumpanya. Siyempre, hindi rin ganun kadali mag-open ng company dahil maraming trials, maraming problema. Naranasan ko rin na
malugi or mag-negative or mag-abono. And from that time till this time, nakita ko naman na binless ni Lord yung lahat ng effort, paghihirap, tsaka pagtsatsaga dahil yung company naman, nag-start ako ng isa lang ang tao ko isang AutoCAD operator. Kami lang dalawa sa company, then hanggang sa nagkakaroon ako ng project, pero pag nagkakaproblema, mawawala kami pa rin dalawa. Ngayon po, ang mga staff ko na sa office ay almost 50, and then yung mga workers namin na nag-handle ng project sa iba't ibang project ay halos nasa 200 plus na. Ang kanyang pamilya, lalo na kanyang ina, ang naging inspirasyon ni Engineer Emily sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Kaya naman ngayon ay nakakaangat na siya sa buhay. Nais siyang maging inspirasyon din ng iba. Kasi nagmi-missionary kami sa mga remote area, and so nakikita ko kung gaano kahirap yung buhay nila. At lagi kong sinasabi sa kanila na hindi dahilan ng kahirapan para hindi ka makapag-aral, at hindi dahilan na isinilang kang mahirap para mamatay kang mahirap. Ibig sabihin, kailangan may gawin ka at magkaroon ka ng pagsisikap para mabago yung buhay mo. At natutuwa ako na right now, meron na kami napagtapos ng Aeronautics Engineering, si Ezra, and then meron kaming matatapos na ng Civil Engineering, si Joshua. Kumbaga, hirap yung pamilya nila, pero nakikita ko kung paano sila nagbabago yung buhay nila. Yung mga bata, pag tinatanong mo, every time tatanungin mo, pumasok ba kayo, nakapasok ba kayo ng school, ang sasabihin nila, mga 3 times silang absent, 2 times, bakit kayo hindi nakapasok? Wala pong baon, hindi pa po kumakain, at saka wala pong pangbayad kasi kahit na public school naman may binabayaran. So sabi ko, hindi naman ganun kalaking halaga yon para maibigay sa kanila para makapasok sila ng school. Sa ngayon, nasa halos 80 estudyante na tinutulungan ng kanyang foundation na tinutulungan ni Engineer Emily. Si Ezra Pontevilla, siya yung unang-una na nakagraduate. Ang college namin ay 9. From dormitory, allowance, miscellaneous fee ay sagot lahat ng foundation. Si Engineer Emily ay pagtulong rin ang hangad sa buhay. Nagsimula lamang sa simbahan hanggang sa mabuo ang isang foundation. Paano naman po nasimulan po ni Ma'am Ronquillo ito pong foundation sa pagtulong po sa kabataan? Church-based lang talaga. So, noong una, ganun lang po. Yung mga nagpupunta dito sa church, binibigyan lang din namin ng parang amount o pandagdag sa baon. Tapos, yung mga sumunod na, nakikita na namin talaga yung needs ng mga bata. Hanggang sa mag-decide na si Ate Emily na, sige, mag-ano na tayo ng foundation para talagang formally ay matulungan natin sila. Kaya naman para sa kanyang mga natutulungan at mga kasamahan, hulog ng langit para sa kanila si Engineer Emily. Sobrang blessing siya sa amin dito sa wakas. Lalong higit yung mga bata talaga na galing sa pamilya na hindi priority ang pagdating sa edukasyon. Thankful kami lalo na sa Panginoon kasi binless siya. So yung blessings na natatanggap niya, i-share niya through din sa mga bata na gusto niya rin maabot yung mga pangarap na katulad niya. At sa pagsisikap niyang makatulong, hindi lamang pera ang kayang ibigay ni Engineer Emily. Gaano kalaki pong tulong ang naibibigay po ni Ma'am Emily dito po sa mga kabataan sa inyo pong nasasama? Sa akin pong kaalaman, malaking bagay po ang naibibigay. Hindi lamang po financial support, moral support, at saka lahat ng mga pangangailangang materials ng mga batang nag-aaral ay talaga na po ipinagkakaloob po ng ating Engineer Emily. Ang ginagawa niya sa mahihirap na ito ay sabi ng Diyos ay ginagawa mo sa akin. Isa namang kwentong kapupulutan ng inspirasyon ang handog ng kasanggabawang langit. Ang mga katulad ni Engineer Emily ay isang patunay na may hatid na kaligayahan ang pagtulong. Higit sa lahat, pagtanaw sa inyong pinagmulan ang pinakamagandang naibahagi sa atin ngayong hapon ni Engineer Emily.
Sana po naibigyan niyo ang isang espesyal pagtatanghal ng aming palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalapari po ni Race ng Langit, ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.